So what's up guys? Ngayon magluluto tayo ng fish recipe kasi 'di ba si Mana Santa. So wag muna tayong magkarne. So magluluto tayo ngayon ng tulingan. So ayan, maggagata tayo ng tulingan na lalahukan natin ito ng mustasa. So tara, samahan niyo ako at magluto tayo. Tara. Ayan, so dito, meron ako ditong mga pin-repair. Hindi ko na ipinakita yung paghihiwa ko kasi alam ko marunong naman kayo. Sibuyas, bawang, luya, at dalawang siling haba. So meron din ako ditong dalawang perasong tulingan. Ayan, kalahating kilo to, halos. Ayan, tapos meron din akong dalawang taling mustasa na nabili natin dito at ilalahok natin to sa ating tulingan. At meron ako ding nabili na dalawang gata. So yung nasa pack lang ang binili natin kasi walang mabili ng natural. Ayan, so dito arrange lang natin yung ating mga isda. Ayan, so bali total nito 6 pieces ito. Ayan, naglagay tayo ng 2 teaspoon ng asin. Ayan, so dalawa po yan. Ayan, pagkatapos yan maglalagay din tayo mga 1 teaspoon din ng ground black pepper. Ayan, tapos ilalagay natin dito yung hiniwa nating luya, sibuyas, and bawang. Ayan, so siya nga pala, naglagay din tayo dito ng 1/4 cup ng suka, tapos 1/2 ng 1/4 cup na suka. Ayan, di ba magulo? Ayan, tapos papakuluan lang natin to hanggang sa makati. Kasi ganito yung paraan na ginagawa ko. Kasi ito yung natutunan ko kapag, tawag doon? Yan, pinaksiw mo siya muna, manunuot na yung lasa sa mga isda. Kaya, ganito yung unang proseso na ginagawa ko. Ayan, kapag kaganyan na, nakati na, wala nang sabaw, so that's the time na pwede na nating ilagay yung ating mga gata. So, ikaw ang bahala kung gusto mo, 2 gata, 3. So, kung gusto mo ay sobrang creamy, so medyo damihan mo. Kaya lang, it will take time pa bago kumate. So, depende naman sa consistency ng sabaw ng gusto nyo. Naglagay din tayo dito ng another 1 teaspoon ng ground black pepper uli. Yan, tapos baliktad rin natin yung ating mga tulingan kasi hindi natin siya binaliktad kanina. So, para yung kabila naman ng maluto. Actually, luto na siya para doon naman siya, doon naman magsimula yung panunuot ng sarap. Ayan, so kapag kumulo na, ayan, so halu-haluin lang natin. Yan. So, haluin lang natin para sa ganon ay masigurado natin na hindi dumikit yung ating mga tulingan sa ating kaldero. Yan. So, tikman natin kung okay na ba ang lasa. Yun. So, medyo kulang pa. So, kaya maglalagay tayo ng patis. So, patis lang yung ginamit nating pampalasa dito. So, hindi tayo maglalagay ng ibang pampalasa. Ayan. Tapos, naglagay na natin yung dalawang siling haba natin na hiniwa po natin siya into 3 pieces. Tapos, isusunod na rin natin agad yung ating mga mustasa. Ayan, hinugasan natin yan ng mabuti. Ayan, so itong mustasa na to, hindi ko to kinakain sa ibang luto madalas. Madalas lang sa ginataan na tulingan. Kasi doon ko siya natikman na hindi siya mapait. Kasi kapag sa ibang recipe, napapaitan ako kaya hindi ko siya masyadong trip pero masarap to sa ginataan. Ayan, so kapag kumulo na, ayan, so makikita mo naman lumiit na yung mga mustasa at naki-mix na siya doon sa ating mga sabaw. Pag ayan, halu-haluin lang natin, ayan, so lumubog na siya. Ayan. Pagtapos niyan, pag ganito na, pwede natin tikman uli kung okay na ba siya. Yan, tikman natin kung okay na kapag kalagay ng mustasa yung lasak para sa ganon ay makapag-adjust pa tayo. Ayan, kung okay naman na ay ayan, hintayin lang natin siya na makate. Depende sa kung gaano karaming sabaw na gusto nyo. Kung sobrang madami pa, okay lang yon. Kung gusto mo naman ay yung nagmamantika, so it will take time po. So, depende po yan sa inyo. So, yung ganitong sabaw, okay na to sa akin. Kaya, goods na to. Kaya, kain na. Yan. So, ganyan lang, 'di ba? Napakadaling lutuin, napakasimple, napakasarap. Kaya kung nagustuhan nyo tong luto na ganito, so bili na kayo ng tulingan. So, kung walang tulingan, pwede naman yung ibang available na isda like yung galunggong,
Pwede po yun. So, kung anong gulay na kinakain nyo, pwede din po yun. So, kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share, mag-follow, mag-subscribe sa aking Facebook and YouTube channel. So, maraming salamat sa inyo sa patuloy nyong suporta. Salamat and God bless you all. Bye-bye!